Yan, welcome na naman po sa Bentec YouTube channel. Sasagutin lang natin yung tanong ng ating subscriber. Shout out Pamilya Omek 10 Channel 51. No, nag-comment siya dito sa ating video yung tungkol sa PLDT, no. Ito yung kanyang katanungan. Boss, wala na kaming internet ngayon kasi nakalimutan ng kapatid ko bayaran last month. Today lang, wala na kaming connection. Paano po ba kung gusto ko ng magpaputol? No, eto po, sad to say, hindi siya pwedeng basta na lang yung pagka hindi mo na siya babayaran na tatanggalin o puputulin ng PLDT yung services nila. So, mawawalan ka ng internet. Pero, yung billing ay dire-diretso pa rin hanggang sa lumaki yan kahit wala ka ng internet. So, kasi minsan hindi natin chine-check yung contract na andyan sa contract yan. So, bali ganito po, sir, alamin nyo muna kung tapos na yung lock-in period ninyo. Usually 3 years yung lock-in period niyan. Tapos kung hindi pa tapos yung lock-in period, may babayaran ka diyang charges, no? Kung ilang months, no, medyo malaki din 'yun. Pero kung 3 years ka na, pwede mo na yang ipaputol ng maayos, no? Wag nyong yung hindi na babayaran kasi ito yung billing ninyo ay itutuloy-tuloy lang 'yan. So dito sa video ko na to, nandiyan yung mga requirements diyan. Tingnan niyo yung yung comment, yung video description na handon yung mga requirements para mapaputol mo ng maayos. Tawag kayo sa 171, no? Kausapin niyo yung customer service. Kaya lang ang problema nito kasi pag putol na yung linya mo, hindi ka na makaka-access dun sa 171, no? Ang mangyayari niyan, pupunta ka sa office nila. Dun mo itatanong yung doon ka magpapasa ng requirements, no? Tanong mo na rin kung ano yung process kasi ako nung nagpaputol ako, online lang, hindi ako pumunta dun sa opisina ng PLDT. Pero kailangan mong bayaran yung pinaka latest bill mo tsaka yung ma-accumulated na bill. Kahit walang internet yan, may babayaran ka dyan, merong cut off yan. Pagka lumagpas ka sa cut off, meron ka na naman bill for the next month, kaya kailangan ayusin mo na. Ngayon kung may problema ka sa PLDT regarding dyan sa connection, no, o sila yung may problema, kung sa tingin mo agrabyado ka, pwede kang mag-complaint sa NTC, pwede kang mag-email. Kasi ako nag-email ako sa NTC, mga ilang araw sumagot naman sila, no. Kasi ako natapos ko na yung lock-in period bago ko pinaputol. Tsaka ang tagal din kasi nilang ayusin yung aking linya. Then yung aking napbox ay kumbaga ang tawag ng mga installer dito, no, yung natical, no. Kumbaga naagaw yung aking port number dun sa box, kaya ang nangyari lumayo yung napbox ko nung kinakabitan ko ng internet. Kaya pag nagkakaproblema, hirap na hirap yung mga technician kasi ang layo na niya, sobrang layo niya na talaga, no. Pag nilagyan ng laser, no, medyo ewan ko lang kung baka tinatamad na silang kasi nga malayo. Kaya ang ginawa ko nun, talagang pinaputol ko na lang siya kasi yun nga, kasi minsan 2 o 3 linggo bago magawa yung internet. So dapat din pala, boss, sir, i-report mo na sa 171 kasi para ma-rebate mo yung downtime, no, yung mga araw na wala kang internet, para mabawas dun sa babayaran mo. Yan. Then yung yung requirements niya nasa video description, no, ng video ko.
So ayusin niyo muna yan, sir, no, kasi lalaki lang yung bill ninyo, no. Masakit sa loob na magbayad ng hindi mo siya ginagamit. Sir, ito yung mga requirements, no, para ma-disconnect mo ng maayos yung PLDT account, no, yung ano, fiber connection. So kailangan bayaran nyo yung bill ninyo, no, yung yan, yung nakalimutang bayaran, tsaka baka may ma-accumulate ka pang bill, no, para dun sa next month, no. Kailangan mo yung screenshot ng payment niya o kaya yung resibo, tapos valid ID, kailangan ng valid ID na may picture, tapos may signature, tsaka yung duly signed letter of undertaking o yung LOU. Ayan, ito yun, the letter of undertaking should contain the statement, I agree and understand that I shall continue to be liable for any and all charges due to the mentioned account and commit to settle all valid bills prior and subsequent to the effective date of this request. Yan, the service order, no, blank has been created for your termination request. You need to submit the requirements within 7 days, no, 7 araw of service order issuance. If you fail to comply, your service order will be canceled and your request will be forfeited. Kailangan ayusin nyo na agad na sir. Tapos meron akong sample letter of undertaking, mada-download dito, no. Nilagay ko rin diyan sa video description. Yan. Tapos pwede kang magtanong sa PLDT customer service, no. Kasi pagka putol na 'yung linya mo, hindi mo na ma-access yung 171. Pwede kang mag-message sa Twitter, no. Nandito rin. Yan, hirap na makakontak, no, pagka wala ka ng pag restricted na yung account mo o hindi na bayad. Pero kung nabayaran mo, makakakontak ka uli sa 171. Yan lang hirap sa PLDT. Tsaka meron akong bad news na dyan, kung hindi mo siya babayaran, no, may email ang PLDT. Yun lang ang bad news niyan. Kung totoo man ito, ayan, ito yung bad news, no, sa pag hindi mo binayaran yung PLDT account mo. Kung talagang totoo ito, no, kung ipapasa ng PLDT yung account mo dito sa CISA o yung Credit Information Sharing, yan, Notice of Credit Information Sharing. Ang alam ko, ito yung pag maglo-loan ka ng maglo-loan ka ng sasakyan, ng bahay, no, kahit anong loan sa bangko, pwedeng maka-apektong hindi pagbayad ng bill kung totoo itong ipapasa ng PLDT. Ito yung letter na receive ko dati, no. Kailan lang to? July 16. Putol na yung PLDT nung na-receive ko to, no. Matagal ko na kasing napaputol yung aking PLDT. Naka-converge na ako ngayon. So ito yung letter nila, no. Dear valued customer, in compliance with Republic Act number 9510, also known as the Credit Information System Act o yung CISA, PLDT is required to share certain account information and personal data with the Philippine Government Credit Information Corporation or yung CIC. As part of these legal requirements, your data will be compiled into credit report, which can also be accessed by the CIC and its authorized accessing entities. Please be ensured that your personal information will be handled with utmost care and full accordance with applicable data protection law. For more information, you may also visit CIC website at ito yung website ng CIC. So yan. Ayan, kung ipapasa nila yung records mo, maapektuhan ka kung sakaling maglo-loan ka or mag-apply ka ng credit card, no. Yan, sana hindi naman, no. Yan lang yung bad news. So kung sa inyo, sir, ayusin nyo na hanggat hindi pa lumalaki yung bill ng
inyong PLDT. Kasi ang sakit sa loob niyan kung mga 3 buwan, no? 4 na buwan, kung mga 1,000, ano yan, 1,700, no? Times 3 o times 4. Masakit sa loob yan na, na bayaran mo na hindi mo naman nagagamit. Pero kung sakaling alam mong agrabyado ka, pwede kang mag-email sa NTC. So, nagawa ko na rin yan nung ang alam ko kasi kung sa tingin ko sa part nila yung mali. Mag-email ka, tapos anuin mo lang kung ano yung complaint mo. Gawa ka ng letter. Sigurado namang magre-reply sila. So, yun lang po mga kaprinting, no? Mga subscriber ko, hanggang sa muli, ganito lang muna yung sasagot lang muna tayo dun sa mga katanungan dyan sa comment section. So, hanggang sa muli, huwag natin kakalimutan mag-subscribe dito sa Bentech. Maraming salamat.